Last week nga ay nag-announce si Suzuki about sa kanilang Raider 150 Pro Max. Na alam kong madaming umalma at nalungkot sa design. Kasi mukhang camel at may kahawig din ni Kawasaki Fury. Pero alam nyo ba mga boss na may naked sports bike sila na kahawig ni Raider 150 Fi? Ops! At bago tayo magsimula, kumuha ka muna ng mug at mainit na tubig. Kasi masarap to panoorin habang nagkakape. Ito yon boss! Si Suzuki Bandit 150 or GSX 150 Bandit. Isang uri ng naked sports bike na kahawig ng Raider 150 Fi sa forma ng ulo, taillight at saka instrumental panel. Magkaparihas na magkaparihas, parang magtatay kumbaga. At sabi nga ng iba, Raider 150 na pangtatay. May nagsabi rin na parang RFI na nakatank build. Kaka-ML nyo yan! Tara at silipin na natin ano nga ba full specs. Si Suzuki Bandit 150 nga ay naka 147.3 cc displacement, naka 4-stroke, 4 valves at DOHC sa kanyang cooling system. Ito ay naka liquid cooled. Bore and stroke naman ito ay may 62 mmx, 48.8 mm. Ang maximum power is 18.9 HP. Sa maximum torque is 14 Newton meter. At dahil may mga kamoting viewers tayo, di pwedeng hindi natin malaman ang top speed nito. At ayon nga sa kamoting rider na nag-top speed nito, kaya nito pumalo ng hanggang 140 kph. Paniguradong sibak pa rin to sa RFI. 6-speed manual transmission na rin ito. Constant mesh, chain drive, fuel injection, smooth shifting, fuel efficient, mabilis sa city at stable sa highway. At dahil DOHC na ang makina nito, matino at hindi masyadong maingay, maliit ang vibration. Sa kanyang suspension and handling, ginamitan nga ito ng telescopic fork sa harapan. Sa set height naman ay 790 mm at sa ground clearance 150 mm. Friendly pa rin sa mga alanganin yung height. Magaan at stable, madaling imaneho sa traffic at corners. Sa brake system, front disc at rear disc. Wala pang ABS kaya maging maingat sa preno, lalo sa ulan. Dumako nam tayo sa tires and wheels. Front tire, 90 by 80 R17. Rear tire, 130 by 70 R19. Maganda ang grip, balancing handling, at stable kahit sa long rides. At sa comfort and ergonomics, comfortable sa city rides at medium distance touring. Upright, hindi nakakapagod kahit sa traffic or long ride, unlike kay R150 sa kanyang fuel efficiency and maintenance. Ito ay kumukonsumo ng 40 hanggang 45 kilometro per litro depende sa riding style. Sino-sino nga ba ang kakompetensyahan ni Bandit ngayon sa market? Una na dyan si Yamaha MT-15 version 2. Kilalang kilala sa kanyang aggressive styling at advanced features tulad ng variable valve actuation at inverted front fork. Mas mataas ang presyo kumpara sa Bandit 150 ngunit may mas mataas ding performance. Sa presyo ni MT-15, humigit kumulang 160,000 to 170,000 piso. Barya lang yan para sa mga Nepo babies. Pangalawang kakompete niya sa market ay si Honda CB150R. May minimalist design at premium feel na may solid build quality. Sa presyo niya, humigit kumulang 150,000 piso hanggang 160,000 piso. At di nga mawawala dyan si CF Moto 150NK, isang budget-friendly na naked bike na may modernong design. Presyo, humigit kumulang 77,000 piso. Ideal para sa mga baguhang rider na naghahanap ng affordable na entry-level bike. Sa ngayon, hindi pa ito available sa market natin. Sa ngayon, GSX 150 pa lang ang meron tayo dito. Pero teka, saan nga bang mga bansa ang available na si Bandit 150? Siyempre, sa bansang Vietnam. Walang absent yung bansa na yan. Pag may bagong motor ang tatlong big brands, anong taon nga ba ito na-release sa bansa nila? Ayon sa report, early 2019 pa na-release sa kanila yung motor na yan sa Indonesia, Taiwan at Thailand.
Available na rin yan, same year lang ang pag-release. Isa pang tanong, may chance ba na i-release ni Suzuki to sa Pinas? Ang sagot ko dyan ay, maybe. Ako lang ba nakapansin pag may bagong motor si Yamaha, Honda, Suzuki? Hindi priority ang Pilipinas pag maglalabas na sila ng motor. Alam mo ba kung bakit mas priority nila ang ibang Asian country? Siyempre, pag nilabas agad dito sa Pilipinas, yung mga bagong motor nila, tas magka-issue. Sinusumbong nyo kasi agad kay Idol Rafi. Kaya takot rin sila. Siyempre, joke lang. Ang totoong sagot dyan, kung bakit mas priority ang ibang Asian country, kasi mas malaki at mas mature ang motorcycle market nila. Indonesia at Thailand ang dalawang pinakamalaking motorcycle markets sa buong Southeast Asia. Sa Indonesia lang, mahigit 5 hanggang 6 na milyon units ang nabibenta bawat taon. Kumpara sa Pilipinas na nasa 1.5 milyon hanggang 2 milyon lang. Kaya mas priority silang subukan ng mga brand para sa bagong models. Mas malaking sales potential agad. At meron din silang mga testing ground at product development center. Ang mga bansang gaya ng Thailand at Indonesia ay may sariling research and development centers ng mga Japanese brands. Kaya wag ka na magtampo sa 3 big brands na yan kung mas prioritize nila ang ibang bansa kaysa sa atin. Hindi rin naman natin kasalanan kung bakit kulang-kulang tayo sa mga facilities like testing ground at product development center. Mas nakafocus kasi ang bansa natin sa flood control projects. At isipin mo na lang na okay lang kahit matagal i-release dito, at least may mahaba tayong panahon para makapag-ipon ng pambili. Kaya kung tapos na ang RFI era mo, boss, tapos gusto mo mag-change unit, pero ang gusto mo pa rin na itsura ay parang RFI, andito pa rin naman si Bandit na kamukhang kamukha ni RFI. Kung bibigyan kayo ng chance pumili mga boss, sa Bandit MT-15 o Honda CB150, alin ang kukunin nyo at bakit? Gusto ko marinig yung sagot nyo sa comments. Kasi iba-iba talaga ang trip ng bawat rider pagdating sa performance at forma. Para sa akin, panalo tong Bandit sa comfort at daily ride. Lalo na kung gusto mo ng medyo sporty pero hindi masakit sa likod sa long rides. Pero syempre, kayo pa rin ang magdedesisyon kung swak ba siya sa budget at sa lifestyle nyo. At dito na nga magtatapos ang ating motorcycle review kay Suzuki Bandit mga boss. At sana may nakuha kayong aral at idea sa episode natin na ito. Siyempre, marami pa tayong motorcycle reviews na paparating. 2 beses ako nag-a-upload sa isang linggo. Kaya dapat present ka bawat upload ko para di ka mahuli sa mga kwentong motorsiklo.